Second quarter, atid sa atin ng Phoenix Petroleum. Phoenix, fuel the dream. Outside jumper, Diobra, Tautua para sa board. David spinning into the front court. Lost his dribble though. Tautua will help reset this attack. Ramos to David, off that weave, down the middle. El Granada kicks it out. Rosser from deep. Couldn't send it home. But that was a good offensive set para sa ating kupunan. And we had a good look at the basket. Yun yung gusto nakikita niyo mga coach, at least napatakbo yung gusto, at nakakuha ng clean look. At saka maganda yung spacing spacing on the floor. Nako, ito, entry pass. Canuelas using his athleticism just to bother that shot from that big man, Chuan Cheng-Wan. Yun na nga, no? Pero medyo ayaw natin ng mga ganong mga delikado kasi masyadong malapit sa basket, easy entry. Yun na yata rin yung pinakamalapad ang katawan dito para sa Taipei B, itong pinse, no? Si Chang. As that ball is turned over, Canuelas asking for it. Siya na rin nagtawid. Iiwan para kay Tautua off the secondary. The big man turns it over though. Tatakbo sa kabilang dulo si Chen Wei-Ju. Pitin yung layup na yun. Swerte lang tayo doon. Hindi mapasok yung mga easy baskets. But Gary had a wide open lane. A little too ambitious on that alley-oop attempt. Gary looking to make up for it. Gary pa rin, finally, para kay David. Oo, at well, it came out smiling. Pero si Gary, kung di siguro nakashoot, hindi mapapangiti yung coaching staff na ang Gilas Pilipinas. Alam na ni El Granada. Naku, masa-iser mo na nako. Kailangan makuha yun. 5 na ang abante rito ng Gilas Pilipinas. Lucky bounce naman. Right now our defenders sa wings, si Gary David at si Aldrich Ramos, having a difficult time chasing yung shooters nitong Chinese Taipei off multiple staggered screens. Lalong-lalo na si Chen Wei-Ju. Mayroon ng 12 puntos. As Aldrich Ramos buries a long bomb. Okay yung opensa natin. I'm just concerned, a little bit concerned about how we're defending against this constant movement of Chinese Taipei. Steal by Gary. All alone, he walks it in for the 2 points. Mapepwersa dito ang Taipei B into a timeout dahil po nakalamang na ng 8 ang Gilas Pilipinas. 31-23 ang nasa ating tala. Dito po sa Jones Cup, 4 na nga po ang nakuwang gintong medalya ng Gilas Pilipinas. 3 bronze, hinahanap pa natin ang ating kauna-unang silver medal. At yung most recent nga, 2012, very historic rin yan para sa atin, no? At well, ito na nga, silver medal, inaambisyon natin ngayon sa Jones Cup tournament. At more than that, napakaganda talaga na naging participation natin dito. Walang Andre Blatch, and pero we stood tall against our taller opponents, at marami napabilib sa performance ng Gilas Pilipinas dito sa Jones Cup. Meron pa tayong 2.5 quarter mahigit na natitira sa tournament na ito. Gilas Pilipinas trying to do all they can to put away Taipei B right here in the second quarter play. Right now, we're trying to break their spirit, no? We've been successful by knocking down yung mga jumpers natin. Pero itong very persistent rin naman itong Chinese Taipei Team B. Pero hustle kung hustle, sinasabayan na sila ng ating Gilas boys. Rosser taps it over to Tautua. Right on cue yung hustle pinakita nila. This is a very young lineup that we have on the floor also. With Rosser there, of course, Aldrich Ramos and Rosario Tautua getting valuable minutes. At ito, biggest lead na natin to, no? 10 points. First double-digit spread of the contest. After being down by as much as 7 dun sa simula, 7-0 nga po nagsimula para sa Chinese Taipei. JC Intal also in the game. Rosario off the dribble. Trying to show us his handles. Intal ang didiskarte ngayon. Nasa harap niya si Chen Wei-Ju. Intal in the lane, overcooks it. Rosser hanging in the air. Will have to earn his points from the line. As we mentioned, no really dominant center for Chinese Taipei B. At kaya naman,
mataas ang kumpiyansa ng ating mga manlalaro na atakihin ng paint. Parang welcome development bigla, parang nakawala sa koral yung mga bata natin. Bigla, uy, walang malaki doon. All week long, puro ang lalaki ng kalaban. Ang lalaki ng kalaban, ng marap ka kila Haddadi. Tapos even sa USA, sila Keith Claus, sila Si Johnny Ha Watkins, ng Korea. si Han ng Korea. So, ngayon, medyo, yung sa size, baka lamang pa nga tayo eh. Dahil dalawa lang, 6'7" itong Chinese Taipei. Kaya siguro nagpahinga na rin ng tuluyan si Terence Romeo. Wala naman daw siyang babastusin niya. May bastos hit list yun eh. Sinimulan kay Quincy Davis, tapos kay Ha, pati si Haddadi na isahan niya. Ikaw ba, nung ikaw ay naglalaro, sino pinakamalaking binastos mo? Yung coach ko. Nabastos siya nung nagmimintis ako. Palitan natin ito lang, Ano? Sino naman ang pinakamaliit na ng basta sa'yo? Hindi nalilimutan yung gano'n. Kilala mo yan. Sinong binabangungot ka pa rin hanggang ngayon? Wala na. Hindi ko na sila matandaan. Kinalimutan ko na sila. Pilit mong kinalimutan. Bangungot nga eh. Gusto mo tandaan. Kala ko may Terence Romeo ka rin ng araw. Ako? Eto, offensive foul. Tinawag ito kay Matt Canuelas Rosser. Nakita mo naman yung pressure in the backcourt. Pinapamalas na naman dito ng Gilas Pilipinas. Nice pressure release on that cross-court pass or long pass. Toss. Trying to keep in step with that guard. Rosser trying to deny the big man. On the switch, nagkaroon na nga. Pero si Sunny, good challenge from Sunny. Great defense, just staying in front. Di siya nagpapalit, Kaya niya, siya lang doon. Toss Mentangan at the post. The boss making his move up, under. Inabot yung braso. That's really the strength of the game of Sunny Toss. Whenever he goes to his left, almost automatic na yan, Ito, si Sunny, very comfortable dribbling with his left hand. Up and under move. As we head into this timeout. Binanggit mo nga, Chart, na finally, mas malaki tayo sa nakakatapat natin dito sa Jones Cup. Nakita nyo bahagya yung rebounding story kanina to sa baba. We are completely dominating itong Taipei Beat. That's correct. Pati second chance points rin. At lamang na lamang tayo. At off the timeout, ito, makikita natin. Mamaya, meron na naman yung halftime feature natin. Romeo. Bakit daw hindi pwedeng charge you? Ha? Huwag na ako. Huwag na. 33-23. Ang Gilas nga po, abante ng 10. Foss, who was part of that starting unit, took care of that first free throw. He goes 2 for 2. Very nice Sunday for basketball in New Taipei City. Ang dami na ng mga bumiyahe mula saang sulok ng Taiwan tumulak papuntang Taipei City para suporta ng Gilas. At after the game, nakita natin sa Twitter, sa mga Instagram, nagrabe talaga yung suporta. Inaabangan itong ating mga players ng Masarap doon, Chart. kabayan. Manalo, matalo, nandoon yung suporta. Dahil nakikita naman nila na binibigay todo naman ang mga player natin talaga. The way you have played in this tournament, talaga naging proud naman. Hindi naman nakakahiyang suportahan. Ang gandang execution of that zone offense ng ating Team Pilipinas. So
So far, dadalawang beses pa nga lang tayo nati-issue dito. And these are with the powerhouses. That's Korea and Iran. 12-point loss to Korea, 9-point loss to Iran. Sige mo, 9 points lang. That's right. Pero, you know, pagdating naman sa FIBA Asia, talagang it doesn't matter kung 1 point or importante dyan. Eh, na-scout pa rin natin sila. And hopefully, magbago yung resulta pag makaharap natin sila sa FIBA Asia. This Master Guapo move is brought to you by Master Face Scrub. Sekreto ng mga guwapo. Charge so far, we are 17 days away mula sa opening ng FIBA Asia Championships. Pero before yon, next weekend, meron muna tayong MVP Cup over at the Big Dome. Pero 17 days away, nanggaling tayong Estonia, last day na sa Jones Cup. Paano mo i-gauge? Anong grade mo ngayon sa nakikita mong training ng Gilas? Well, I think we're still behind because we started late. Plus the fact that although maganda nga pinakita ng locals natin dito, no? Blatch started this tournament, didn't play in this tournament. So, you know, chemistry issue, I think it has to be resolved. Magagawa na lang natin yan through practices and of course sa MVP Cup. Kasi importante rin na makasama mo siya sa laro. How can he play alongside guys like Abueva and Terence Romeo? Yeah, kasi tandaan natin, paalala natin sa lahat na 6 lang mula sa Gilas 2.0 ang nandito ngayon sa 3.0. Yes, oo. So, kailangan talaga yung chemistry. Yun ang advantage ng teams like Iran and of course South Korea. And yun ang kailangan pang matrabaho natin. Pero maganda. This has been a major tournament in our development. No? At maganda ginagawa dito ngayon ng Team Pilipinas. Dito sa second quarter, 4 points pa lang ang binibigay nila dito sa Chinese Taipei. Kaya naman matamis na 16 na ang abante ng Gilas Pilipinas. 41-25. Taipei B looking to recover. They turn to the long ball. Put back, wala pa rin. Rebound para kay Rosario. At ito na yung inaasahan natin na, o pinapangarap natin kanina bago pa tayo magsimula. Sana ganito na kagad yung ball game para wala nang stress. Yes. Last day na, Sunday. Mag-relax na lang tayo. Nanonood dito. Pero yung relax after the game, not during the game. Hindi tayong nanonood. Sila, trabaho. Oo, siyempre. Natambakan kagad. And then, mabibigyan ng pagkakataon lahat. Yung mga end of the rotation guys to try and fight for that slot. Tandaan natin 16 naman lalaro ang dala natin sa Jones Cup. 17 in total yan. Sama mo pa si Andre Blatch. Mamimili ng 12 lang para sa final lineup. Pagka makapasok pa si Jordan Clarkson. Diba? So, yun pa isang issue, no? Yung sinabi ko na nga dati, no? Hindi porket, kunyari, payagan si Jordan Clarkson makalaro. Hindi naman automatic na biglang magka-champion na tayo, gagaling na tayo with Clarkson and Blatch in the lineup dahil marami pang kailangan ayusin. Lahat ng intricacies sa mundo ng basketball. Kung saan ka lang maglalaro, kayang-kaya. Pero FIBA Asia Championships ang pinaghahandaan natin dito. Top quality teams from all over Asia. 2:51 natin tira sa first half ng laban na ito sa New Taipei City. Sermon ang inaabot itong Chinese Taipei B mula sa kanilang coaches. We invite everybody mamaya po alas 3 sa TV5. Aba, paliparan. Yan po ang part 2 na episode 4 ng ating kwentong Gilas. Binanggit mo na kanina, Chard, si Jordan Clarkson. Oo. Ang pagkakaalam natin dyan, as of today, pwede siya hanggang sa September 28. Hinihingi na pagbigyan siya hanggang October 3. Ang nabasa ko kanina, kagabi, papaalam ng Lakers management sa coaching staff ng Lakers kung pwede siya mag-miss pa ng ilang time at the start of training camp. Si Coach Byron Scott, di ba kabatch mo yun? Ba't hindi mo ipaalam? Text ko mamaya. Pero if sakali, na ilang araw lang pwede si Jordan Clarkson dyan, 3 days lang, na doon pa sa preliminary and will be left with 11 men the rest of the way, parang hindi rin magandang idea ang isama pa. Well, that's correct. Kaya nga lang, even the preliminary games, yung pinaka-importanting laro rin dahil hindi rin naman, kailangan manalo ka doon para makaabot ka doon sa next round So, madaling sabihin na kayang-kaya naman yung unang 3 kalaban. Hindi rin dahil, especially kahit nga nandun si Jordan Clarkson, individually, ibang klase yung talent ni Jordan Clarkson.
isama pa si Andre Blatch. Pero how can he gel with the team? Ang maganda lang, nagkaroon siya ng a few days to familiarize himself with the Gilas Pilipinas. He attended practices, so medyo nakita na rin niya yung opensa. And but you know, the sooner he can get to join, the better it is for our team and our chances. But hopefully, payagan na rin siya ng all the way. Kung sakasakaling ma-approve ng FIBA dun sa Geneva, si SBP President, Chairman, ano ba si former Commissioner Sonny Barrios, nasa Geneva. Yes. Tinitignan kung ma-approve. Hopefully, everything falls into place. September 23 to October 3 is the FIBA Asia Championships. Pero bago yan, September 11 to 13. That's next Friday, or this coming Friday hanggang Sunday, the MVP Cup. Diyan po sa Smart Araneta Coliseum. Ticketnet.com.ph or 911-5555 para makapagpareserba na, makabili na ng ticket mo. (45-28) Itong Team B ng Taiwan trying to do all they can to inch closer to Gilas Pilipinas. De Ocampo tatanggap, long bomb on the way, inabot ng foul. Oo, tinulak siya while he was in the air. And 3 free throws coming up para dito kay Ranidel De Ocampo. Hindi nakita dyan pero naglagay ng kamay sa bewang. Ranidel De Ocampo, pang ilang tour of duty na niya para sa Gilas Pilipinas. Talagang anytime, basta tawagan itong Kabitenyo na to. Willing na willing magsilbi. Oo naman. At napakalaking bagay nito sa Ranidel De Ocampo because he can make the defense really play honest, no? Dahil they cannot sag off when he plays big. Tsaka mula nga nung nag-retire si Dennis Espino, ito naging favorite enforcer ko para sa national team. Ganun ba? Oo, pagka lumilipad yung mga pambansang sigo ni RD ko, ilag ka na. Ano? Tsaka maganda dyan, marunong rin siyang tumanggap dahil dyan, ilang beses na rin siya nasaktan. Naalala mo sa Sevilla, in-stapler pa ulo niya. Oo. Pero naglaro pa rin, tuloy-tuloy, kahit naka-stapler yun noo. Nagtataka nga ako paano nakalusot itong si De Ocampo, which is gonna be the same thing with Sonny Tos sa mga metal detector pa. Pagka may stapler ka sa ulo. Another fast break there para sa Chinese Taipei. Doon lang sila nakakuha talaga ng puntos. Si Chen with 13 points already. Siya talaga yung nagdadala ng laban dito para sa Chinese Taipei B. Castro off the crossover, lost the handle though. Intal from top of the key, puts it on the floor. Intal off the spin, the one-hander beat in. Tumatakbo na naman pero sumobra pa sa dire-diretso kay Castro. Sa scouting report ng Chinese Taipei, nakita na yung ginawa ng USA kagabi. No? Every time magkaroon ng mintes, you know, one Hail Mary pass, nandun. Medyo, I think that's one of the things that we have to work on ating transition defense. Rosser missing from within. Alam mo, nung naglaro tayo sa Estonia, sinasabi nung iba, ayan na naman, nabugbog na naman ang Gilas Pilipinas. Sinilip ko as a timeout is being requested here, pagkikwento natin mamaya, yung mga resulta ng mga nakalaban natin sa Estonia sa pagbubukas ng Eurobasket kaninang madaling araw, Richard. Yung Iceland, natalo sa Germany. Ba? 6 points lang. 6 points lang. 6 points lang. Tapos yung Netherlands, nanalo over Georgia. Ang talagang nabugbog lang dun sa first day ng Eurobasket yung mismong Estonia. Yun yung tatlong nakalaban natin. Makita natin yung kalidad nila ngayon dun sa Eurobasket. Ano? Tama yan. You're coming off. They see you're lifting. Stay down. Shift. Shift. They force outside. Try and split it. Okay? They force outside. Everybody understand? We go here. I don't care about the clock. We go here, down, and you don't have the shot. And with that, we're attacking. Sonny gets to the loop. Sama-sama natin suporta ng Gilas Pilipinas para sa kanilang paghahanda para sa FIBA Asia Championships. Master Game Face MVP Cup, Gilas kontra Chinese Taipei National Team at ang Wellington Saints ng New Zealand. Ngayong September 11 to 13 na po yan. That's Friday to Sunday sa Smart Araneta Coliseum. Buy your tickets now at ticketnet.com.ph or dial 911-5555. Laban Pilipinas!
So with 30 seconds remaining in the half, Coach Tab wants to sharpen up the execution sa offense ng ating Team Pilipinas. So remember, this is valuable because later on, if you need to execute the same type of play in a more important tournament, eto na yung time para practicein nyo nga yan. Actual game situations, hindi sa gym lang no? May ibang taong kalaban, napakalaking bagay nga naman yan. Castro magtatawid. Thos will offer the pick. Castro naipit, pumunta kay Thos, pumunta sa kanto kay Intal. Nakita pa si Ganuelas. How'd you like those passes? Oh yes, very unselfish. Good spacing once again. Pa-rebound na doon si Ganuelas pero nakita pa ni JC Intal. Yun nga lang, ang dami lang natin mga point-blank misses, no? Mga layups, drive to the basket. Yung finishes natin, we have to polish on our finish. So Matt Ganuelas Rosser of the Talkatex Tropang Texters trooping to the line for 2 shots. Chinese Taipei B can offer the last possible attempt pagka napunta na sa kanilang possession. That's just a 1.7 differential between the quarter clock and shot clock. That's correct. At mintis pa tayo sa free throws. Adjustments pa para dito sa Taipei B. Si Thos biglang nag-rush back. Ibang depensa pala gagamitin nila. Castro looking for, nice swipe by Jason and the blur is off. Basang-basa niya no? Talagang na-tempohan niya yung steal. Ayun, pumasok pa. Na-release ba yun? Na-release ba yun? Nasabi ng Gilas Boys, hindi na raw, pero mga fans naman ng Taipei, nabitawan on time. Our referees will be reviewing that Hail Mary heave from all the way in the backcourt. Just when we thought, na si Jason Castro na may last say in the first half. Baka makaisa pa itong Taipei. Malalaman na lang natin yan mamaya-maya sa pagbubukas ng third quarter. But a huge rally in the second quarter by Gilas has given us control of this game.